Kaibigan, magandang umaga. Narito po ako, gusto kong malaman po sa inyo kung ano po ang kaganapan po dito sa Mindanao ngayon. Kung kailan po ba makakauwi si tatay dito, wala po ba mga problema na magaganap? Sabi ng ating kaibigan Itiit, huwag po tayong magkampante. No? Buti na lang itinatanong po inyo yan sa atin. Kasi nakikita po natin, kasi yung mga supporters po ng Duterte, hindi po natin alam kung ano po ang kanilang inihanda po ngayon para sa pagbabalik ni tatay. Kung ito man po ay katahimikan o kaguluhan. Kaya dapat po talaga guys, no, maging alerto po tayo. Dahil po hindi po natin alam yung sinasabi na madugong mangyayari. Yun po ang dapat po natin na babantayan ngayon, kaibigan, di ba? Sigurado na po ba na makakalaya na po talaga si tatay? Oo, alam ko po yan. Oo, sinabi na po niyo yan. Oo. Guys, good news po talaga ito ha. Pero hindi po natin alam kung mabuti ba ang kahinatnan po nito pagbalik ni Tatay Digong dito sa ating bansa. Kasi marami pong nagpapaabot guys na nandito na po daw si Tatay Digong. Wala pa po nandun po sa Netherlands, no? Kasi hindi po basta-basta kapag mayroong kang kaso dapat po ay maayos po ninyo ang tawag arrangement, kung ano man po ang mga bawal at saka kung ano man po ang mga pag tawag kaibigan. Oo, kung ano man po yung mga kaso na kanya kinaharap po kayo, dapat po ay mayroon po arrangement kung kailan siya haharap o ano po mga dapat po niyang gawin, kung magre-report po ba siya agad po doon kung pagkatapos po niya makauwi dito. Kaya ito po yung sinasabi ng ating kaibigan guys, ina-update po niya palagi pala yung kalagayan po ng ating bansa sa pagbabalik ni Tatay Digong. Pero mag-ingat po talaga sila kasi po hindi po natin alam na mayroon pong magrurumentado dito guys dahil po sa galit. Kasi marami pong natatakot po ngayon sa pagbabalik ni tatay. Sabi po ng ating kaibigan kahapon, kaibigan, bakit po sila natatakot? Patay na. Sabi po ng ating kaibigan guys, natakot po ang iba. Lalo na po yung mga tao. Ang dami palang nagsisisi ngayon guys kung bakit po nila nagawa ito sa mga Duterte. Bakit po nila na isipin kaibigan, at bakit po ninyo na kita po ito na ganito po ang mga reaksyon po ng mga tao nagdidiin po kay Tatay Digong. Patay, huli ang lahat. Huli talaga ang mga ginagawa ng tao guys, no? Nagsisi po yung mga kalaban ng mga Duterte ngayon guys. Marami nagsisisi kung bakit po daw naging ka-line up po nila doon sa kabila. At saka sinabi ng ating kaibigan, pakinggan po niyo guys kung ano po talaga yung nagsisisi po sila kung bakit po daw, no, ay sumanib po sila doon sa kabila. Tapos ngayon mula nang si tatay, akala siguro nila si Tatay Digong, no, mawalan po ng mga supporters mula nang ito ay mayroong kaso na hinaharap at saka yung paghuli sa kanya. Kaya maraming nagsisisi po ngayon guys kung bakit po sila, no, naging kaanib sila sa kabila. Kasi alam po nila guys, nangangarap din po sila na sila po ay ibubuto. Kaibigan, totoo po ba ito? Ang iba po daw guys, grabe, wala ng tulog. Nakikita ng ating kaibigan ngayon, walang mga tulog daw dahil po kung bakit po daw nagawa po itong pangyayari po dito sa ating bansa. Mas lalo po silang naiipit sa mga tao ngayon dahil po marami pong tumiwalag po sa kanila. Grabe po kaibigan. Di sana kung gumawa tayo ng ganitong mga estilo, dapat iniisip po natin yung dulo, kahinatnan ba? Kung ito po ba ay makaapekto po sa ating pagkatao. Oo, alam natin guys, kahit si Tory, alam natin guys na kinakabahan na po yung pagbabalik po ni Tatay Digong. At saka sa harapan po ng kamera yan, na alam po natin matapang po, pero sa likod po ng kanyang kasing-kasing guys, yung puso niya, alam natin guys na meron pong iniisip po ngayon po sa kanyang utak ngayon, no? Meron siyang iniisip na kung ano man po talaga ang mangyayari po sa kanya. Pero sana naman po ay hindi po siya papatulan. Kasi ganyan po talaga yung sumunod lang po talaga siya sa batas kung sino man po yung nakakata sa kanya, kaibigan.
Grabe guys, marami pong nalungkot ngayon guys na mga nagdiin kay Tatay Digong. Marami din pong natatakot kung ano po ang mangyayari sa kanila kung sa tuwing si Sara Duterte naman po yung makaupo sa susunod na eleksyon sa pagkapresidente. Maghintay kayo guys. Sinasabi po ng ating kaibigan, no, pagsisihan po ng lahat ng kanilang panggigipit po sa mga Duterte ngayon dahil po marami na pong bumabaliktad ba sa kanila. Grabe kaibigan, daghan kaayo yung nagbalhin na ka Duterte. Ito po yung masabi ng ating kaibigan, dapat kung meron tayong gagawin po na mga bagay, dapat pag-isipan natin ng ilang times para po ay hindi po natin pagsisiyan sa huli. Kasi marami po, alam mo guys kung bakit si Manny Pacquiao, sobrang pagsisisi na yan. Na kung bakit po siya na naging kaanib siya doon sa kabila. Grabe ang kanilang pagsisisi ngayon. Di ba? Dahil po nakita po nila na wala na po silang tsansa na manalo. Sana po hindi po kayo magalit ha. Nakikita lang po ito ng ating kaibigan. Marami pong high blood karon dahil po sa kaso ni tatay na hinaharap ay hindi pa rin po natatablan. Kasi marami pong nangarap na si Tatay Digong ay matigok na daw doon sa Netherlands. Ang dami pong nanungayaw ba. Totoo po talaga kaibigan. Alam po ninyo, ang galit sa tao, inggit. Yun po, lalo na yung mga nagre-reaction na mga tigasin na mga kumakampi kay BBM. Ngayon guys, sobrang galit na galit sa ICC kung bakit po ay hindi po talaga nadidiin po si Duterte po doon ngayon sa kulungan. Gusto po nila talaga guys na mamatay po si ex-president. Isipin natin na 80 years old na siya ngayon. O, ganyan pa yung gagawin natin. Hanggat may buhay ang tao, pwede yan magbago at tanggapin po yan ng Panginoon. Oo. Pero kung patay na, wala na. Di ba? Wala na nga chance pa na yun po kung saan po siya patutungkol impyerno. Diba? Sa lahat po na makapanood sa atin, sana hindi po kayo magalit. Nakikita lang ni kaibigan po ang katotohanan dito na marami po kayo nagsisisi kung bakit naging kaanib sila sa kabila. Akala po siguro nila yung paghuli kay Tatay Digong ay hihina yung mga Duterte at mawalan po ng mga supporters. Pero nagkamali sila. Pati si BBM guys nagsisisi guys kung bakit po nila ngayon pa ipinapahuli si Tatay Digong. Dapat sana ipinahuli ninyo yung pagkatapos ng eleksyon para yung mga kaline up po ninyo ng mga senador, pwede pa yan na may chance pa yan na manalo. Ngayon, nabuyluhan man ninyo sa inyo ang galit. Tapos si Sara Duterte naman po ang inyong balikan naman po ngayon, no? Napakahirap po talaga sa Pilipinas hanggang ngayon, no? Nagpapatuloy pa rin yung bangayan ninyo. Sana naman po ay magpatawaran na lang tayo para po ay maging maayos po ang takbo ng ating bansa.